Ari nga ho pala mga kalinggit, ang niluto ko din sa boarding house, ari nga ho palang ginisang repolyo na may kamatis, tapos may kaunting karni. Pagkalabas ko nga ho pala mga kalinggit galing sa trabaho, nagbili na nga ho pala ako ng lulutuin ko din sa boarding house. Ari nga ho palang kalahating repolyo, 2 kamatis, 1 sibuyas, 1 bawang, at isa nga ho palang pork chop na karning baboy. Tapos nga ho pala pinagayat ko na ng maliliit at pansahog lang naman ho yun din sa ating repolyo. Ngayon lang ho pala ulit ako mga kalinggit makakapagluto ng gulay kasi nga ho nung mga nakaraang buwan, ang mamahal nga ho pala ng mga gulay, lalo na ho rin mga kamatis ay super mahal ho niyan. Tapos pagdating ko naman ho din sa boarding house, ginayat ko na nga ho pala yung repolyo, kamatis, sibuyas at bawang. Nagmamadali na nga ho pala ako dyan mga kalinggit dahil nagugutom na nga ho pala ako. Pagkatapos ko nga ho pala dyan maggayat ng mga sangkap, nagsalang na nga ho pala ako dyan ng kawali, tapos naglagay nga ho pala ako dyan ng kaunting mantika. Kapag nga ho pala mainit na, ilalagay na ho natin aring karning baboy, halu-haluin lang ho natin hanggang sa maging brown. Kapag nga ho pala brown na, ilalagay muna ho natin sa gilid, tapos magigisa naman ho tayo dyan ng bawang at sibuyas. Kapag nga ho pala okay na yung sibuyas at bawang, ilalagay na ho natin aring kamatis. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa magisa-gisa ito, tapos kapag okay na nga ho pala yung kamatis at medyo nalabas na nga ho pala yung katas, ilalagay na ho natin aring mga repolyo. Nang mailagay na nga ho pala natin mga kalinggit aring gulay, maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng asin, umami, paminta at 1 pirasong siling mahalang. Tapos halu-haluin lang ho natin hanggang sa magsama-sama yung lasa. Kapag nga ho pala medyo kulang pa yung lasa, maglalagay naman ho tayo ng kaunting patis. Tapos atin mo na nga ho pala tatakluban para ho mabilis maluto. Makalipas ang ilang minuto, ari na nga ho luto na yung ating ginisang repolyo na may kamatis at pwede na nga ho pala tayong kumain. Napansin nga ho yung mga kalinggit, hindi na nga ho pala ko dyan naglagay ng tubig kasi nga ho yung ating gulay naman ho ay nagkukusa naman ho nagkakasabaw. Tapos ang gusto ko nga ho pala sa luto ng gulay, yung kakaunti lang ho yung sabaw para ho yung lasa ay nanunuot sa ating mga gulay. Kung gusto naman ho yung mga kalinggit may kaunting sabaw ay pwede naman ho kayo mag-add ng tubig at depende naman ho sa inyong pagluluto. Dahil luto na nga ho pala mga kalinggit ay pwede na ho tayong kumain. Tara kain ho tayo dini, kumuha na kayo dyan ng kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain dini at wala naman ho akong kasabay. Masarap pa naman ho mga kalinggit yung pagkakaluto ko ng gulay at dinamihan ko nga ho pala ng paminta para naman ho mahalang-halang. At ngayon lang din nga ho pala mga kalinggit nakapagluto ng gulay. Dahil ng mga nakarang araw nga ho pala mga kalinggit ay wala nga ho pala akong time at naging busy nga ho pala ako sa trabaho. Tapos nabili na nga lang ho pala mga kalinggit ng mga lutong ulam katulad ho na lechon Paris ay nakaka-high blood na ho. Kaya nung nagka-time nga ho pala magluto ay gulay naman ho yung napili kong lutuin. Siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Bukas uli. Bye bye!